papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Benepisyo ng pagiging isang fur mom. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagiging isang ina, hindi lamang natatapos sa pagkakaroon ng anak. Dahil ang iba, nagiging nanay din ng kanilang mga mahal na alagang hayop. Kaya naman, ano nga ba ang benepisyo ng isang pagiging fur mom? Ayon sa wishbonepet.com, ang iyong fur baby ay iyo ring nagiging companion. Para rin itong tao na yung pwedeng maging kasakasama. Kapag nalulungkot ka, nariyan siya sa tabi mo. Dahil ayon sa ilang pag-aaral, ang aso ay mayroong empathic-like behaviors. Habang ang mga pusa naman ay may kakayahang ma-pick up ang human emotions. Bukod pa riyan, ang pagkaroon din ng isang alaga ay iyong magiging kasama para makabuo ng magandang memories. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng pagiging isang fur mom. Tandaan, maging isang responsableng pet owner para maging masaya rin ang iyong alagang fur baby. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo. Mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon, Pilipinas. Thank God it's a Friday. And it's well day, Miss Wina, ha?
Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes, Enero at 30. Bantang pagpapatalsik kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Buhay na buhay pa rin sa kabila ng desisyon ng Supreme Court ayon kay Congresswoman Laila Del Lima. Bad news naman, pagpasok ng Pebrero, sasalubungin ng taas presyo ng petrolyo ayon yan sa DOE. Bayan. Mga motorista pinaganda naman sa matinding traffic. EDSA at kanto ng North at West Avenue isasara ng 3 buwan. Wow! Ayon po yan sa MMDA. NBI, todo ang koordinasyon sa Cambodia para matunton si gaming tycoon Charlie Atong-ang. Farm to Market Road projects pwede nang matutukan sa FMR Watts Transparency Portal. Ayon naman po yan sa Department of Agriculture. Higit 200 million pesos na cellphone, tablets at iba pang gadget nasabat sa isang checkpoint sa Quezon City. Basang galing yan. 18 anyos na dalagita. Nagapasaklolo sa Malacanang at NBI. Dahil naman sa banta sa buhay ng mga taga SBMA. Bakit? Philippine Coast Guard naglabas ng distress alert sa isang dayuhang barko sa karagatan ng Eastern Samar. Tuloy-tuloy na mga pagyanig o earthquake swarm sa Sultan Kudarat. Abay, naitala po na mahigit na 2,000 nitong buwan lamang ng Enero ayon po sa PHIVOLCS. At presyo naman ng taya sa loto gagawing 25 pesos mula sa February 1. Jackpot prize naman na mas malaki na ayon sa PCSO. Oh. Sana manalo na tayo. At mga kuyang, mga ate, mga drivers, ito ang bad news sa ating mga motorista. Abay, namumuro na namang tatas ang presyo ng petroleum products sa susunod na linggo. Ayon po sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng iloloko ba tayo? 10 centavos kada litro ng gasolina at maaring 85 centavos naman ang pwede itaas sa presyo ng diesel. Habang sa kerosene ay maaari namang tumaas ng 45 centavos per liter. Ayon po sa Department of Energy, ang pagtaas ay dahil sa supply disruption sa Amerika, dulot ng masamang panahon na nakaapekto sa produksyon ng hanggang 2 milyong bariles kada araw. Bakit? Di naman tayo bumibili ng langis sa Amerika. Samantala, asahan na ang mas matinding trapiko sa EDSA at bahagi ng North Avenue sa Quezon City dahil sa MRT-7 project. Inanunsyo ng MMDA na isasara ang bahagi ng North Ave patungong West Avenue dahil sa itatayong turnback steel box girder mula Pebrero hanggang Mayo 19 tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Bukod dito, magkakaroon pa ng 24/7 na road closure sa 2 lanes sa EDSA Cubao hanggang Balintawak mula February 1 hanggang May 8 at Balintawak to Cubao mula February 15 hanggang May 18. Sabi pa ni MMDA Chairman Don Artes, malaking epekto nito sa traffic dahil maapektuhan din ang proyekto ng EDSA Carousel Station sa lugar. Paalala naman ng MMDA, bawal lumampas sa schedule ang pagsasara ng mga kalsada dahil maaari itong humantong sa kaukulang parusa sa panig ng mga kontraktor. Buhay na buhay pa rin ang bantang pagpapatalsik sa pamagitan ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Hindi vindication para sa Vice Presidente
ang naging desisyon ng Supreme Court sa impeachment complaint kung hindi pagresolba lamang sa issue daw ng technicality. Ayon kay Congresswoman Laila De Lima ng Liberal Party party list, magagamit daw ang nasabing desisyon ng Supreme Court para sa susunod na isasampang impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ni De Lima, walang nilinis na pangalan sa desisyon ng Supreme Court at andyan pa rin ang banta ng pagpapatalsik kay Vice President Sara sa pwesto, lalo na kapag umusad ang kanilang panibagong impeachment complaint. Sabi naman ni Congressman Joel Chua ng Manila, miyembro ng prosecution team at House Justice Committee, tatalakayin pa nila sa Kamara ang pagrepaso sa rules on impeachment. Gayon din ang posibleng pagbabago sa komposisyon ng 11-man prosecution panel. Dahil wala na sa Kamara sina dating Ako Bicol Congressman Jill Bungalon, habang namaya pa naman si Congressman Romeo Acop ng Antipolo. Isasama ng Makabayan Bloc ngayong darating na Pebrero ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara dahil daw sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and other high crimes. Ano yan? Kaugnay niyan, handa ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa posibleng paghahain ng impeachment complaint laban sa kanya sa sandaling matapos ang 1 taong ban na ipinataw ng Korte Suprema sa Pebrero. Sa panayam sa Dahig, sinabi ni VP Sara na matagal nang naghahanda ang kanyang mga abogado simula pa noong 2023 nang unang ipahayag ng isang mambabatas ang planong paghahain ng kaso laban sa kanya. Ayon kay Vice President Sara, inaasahan na niya na may maghahain ng impeachment complaint laban sa kanya, hindi lang ngayong taon, kundi pati sa mga susunod pang taon hanggang sa matapos ang kanyang termino. Matatanda ang ibinasura ng Korte Suprema with finality ang apela ng Kamara na baligtarin ang naunang desisyon nito na nagdedeklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Muling tiniyak ng Malacanang na wala nang inaasahang balasahan sa gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahit na may ilang kalihim ang nasa acting capacity pa rin. Bakit yung mga matagal ng sekretarya na palpak naman dapat sinisibak na yan, Apo Presidente? Pero ayon kay Palace Press Officer Yusek Taray Queen, Claire Castro, mismong ang Pangulong Marcos ang nagbigay ng garantiya na mananatili ang kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete. Sinabi pa ni Castro na ipinag-utos ng Pangulo ang pagsusumite ng mga pangalan na makalihim sa Commission on Appointments sa lalong madaling panahon upang tuluyang makakumpirma ang upang makumpirma ang kanilang appointments. Tugon ito ng Malacanang sa pahag ni Senator Rodante Marculeta na maraming miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ang nanatiling nasa acting capacity lamang. Samantala, porsigido ang administrasyon na ipagpatuloy ang mga reforma sa sistema ng edukasyon. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanggapin ang report ng 2nd Congressional Commission on Education kasabay na paglulungsad ng National Education and Workforce Development Plan o NATPlan 2026 hanggang 2035. Ito ay magsisilbing roadmap ng mga reforma sa edukasyon sa susunod na 10 taon. Target ng pamahalaan
nila na mas palakasin pa ang mga nasimulang programa para mapabuti ang kalidad ng pagkakaturo o pagpapaturo ng mga Pilipinong mag-aaral. Kabilang sa mga naging hakbang ng gobyerno ang pagresiba o pagrebisa ng basic education curriculum para sa maging mas simple, learner-centered at skill-focused. Pinalakas din ang school facility sa pamamagitan ng elektrifikasyon ng mga paaralan at pagbibigay ng computers at internet connectivity. Target naman ng Senado na palakasin ang kapangyarihan ng Office of the Ombudsman alang-alang sa kampanya ng gobyerno laban sa corruption. Ayon kay Senator Ping Lacson, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, inihahanda nila ang mapanukalang batas na makakatulong sa kampanya laban sa katiwalian na nasa partial committee report hinggil sa investigasyon sa flood control project scandal. Tinukoy ni Lacson ang kanilang rekomendasyon na ang Office of the Ombudsman ay maaring mag-deputize ng mapribado abogado bilang prosecutors para mapunan ang kakulangan ng kanilang mga tauhan. Kailangan din anya ng Ombudsman ang sariling enforcement unit para makapag-apply ng search warrant at mag-follow up sa mga investigasyon sa mga kaso may kinalaman sa graft and corruption. Dahil sa ngayon ay humihiling pa sila ng tulong sa PNP at NBI. Kaya mas mabuting may sarili silang enforcement unit kahit maliit lamang. Ipinagmalaki ni Lacson na ang mga nakalap nilang mga ebidensya sa mga hearing ng Blue Ribbon Committee ay nagamit ng Department of Justice, Office of the Ombudsman at ang Independent Commission for Infrastructure sa pagsasampa ng kaso sa korte. Samantala, pwede nang ma-access ng publiko ang transparency portal ng Department of Agriculture para sa lahat ng farm-to-market road projects sa bansa. Kasunod ito ng paglulungsad ng FMR Watch Transparency Portal na magiging accessible sa fmrwatch.bafe.gov.ph. Sa portal, makikita ng publiko ang detalye ng mahigit 6,000 na proyekto mula 2021 hanggang 2026 na nagkakahalaga ng mahigit 100 billion pesos. Kabilang ang alokasyon o lokasyon, kontratista, halaga at progreso ng konstruksyon. May QR codes at access din sa bidding documents at ila-livestream ang bidding process upang masiguro ang bukas at malinaw na transaksyon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng FMR Watch na matiyak ang maayos at transparent na paggamit ng pondo ng bayan sa mga proyekto ng Department of Agriculture. Today we are launching the FMR. Balikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. O mga kuyang mga ateng, yung mga marites dyan, yung tumututok sa kontrobersya kina Rian Ramos. May balita ka ba doon, Lakay? Michelle D. at Samantha Panlilio. Ayan. Abay, yung laman ng controversial na ampaw na sinasabing may mga controversial na mga litrato. Aba, aksidenteng napunta pala dun sa driver talaga. Ayan. Nung Pasko namigay ng ampaw itong si Rian Ramos, abay, yung naibigay dun sa driver hindi pala pira ang laman. Film, ayan. Pero ay sabihin ko nga ano yung mga nilalaman na litrato. Pero antabayan niyo po, ayan. Inamin niya ni Mr. Boy Arsenio ng VACC ang nagdala kay Mr. Driver sa NBI para magharap ng reklamo laban sa mga tatlong naggagandahang mga babae. Ayan. May pusong Lakay? Pusong
Parang hirap nun, ano? Ikaw ba dalawa ang puso mo? Ayan. Uy, isa lang ang puso ko, Lakay. Ganun ba? Isa lang. Ano ba talaga? Straight ka ba? Mga ganun. Mga ganun. Ano mga terminology yung mga straight ka ba? Oo, meron yan, Lakay, yung mga bisexual. Yan. Ganun ba yan? Talagang ganyan, kanya-kanyang trip, sabi nga, ha? Basta wag lang makaperwisyo. Ayan. At isang 18 anyos na dalagita, nagpasaklolo sa Malacanang at NBI. Dahil may banta daw mula sa mga taga-SBMA. Bakit naman? At nakalungkot naman, abay dyan sa Sultan na Kudarat. Abay, nababala sila dahil mahigit 2,000 ng pagyanig ang kanilang nararanasan nitong buwan ng Enero lamang ayon sa PHIVOLCS. At para sa mga nangangarap na maging milyonaryo tulad natin, abay sa pamagitan ng loto, ayan, naku, tataas na ang presyo ng loto, ha? Gagawin ng 25 pesos simula sa February 1. Pero mas malaki naman daw ang jackpot price ayon sa PCSO. Ayan. At sana daras-darasan na mananalo. Ayan. Sana manano rin kami win. Oo, yan ang inaantay ko, Lakay. Ayan. Ang detalye po ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Abay Kuyang Larry Francisco. Aloha. Oras Kuyang Joe Chua dyan sa Apari Cagayan. Alas 4:28. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha. Yung iba nga, bata pa, masakit na ang kanilang kasukasuan. At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. And that you can do for yourself. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Alam po ninyo, ito ay nakikita sa ating DNA. Sige na nga, yung tinatawag ba nating genes? Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano sa ating mukha o kaya sa pagkukulay ng ating mga buhok. Kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. Dito po pumapasok yung mga natural supplements na kung tawagin natin ay may alpha, beta at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage doon sa binabanggit nating telomere. Para naman ang ating balat ay manatiling maganda at makinis. Para naman ang ating mga kasukasuan ay hindi naglalagatukan. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young, hindi lamang young at heart, kundi para manatiling fresh, para manatiling mukhang bata. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. Take once or twice daily. Oh, take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tambay
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hybrid Race Zone, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice Jazz, EJ and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa akin at makikinig, makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Makalipas ang alas 4 ng hapon. Bilis naman ang oras. Pero bago ang ating mabalita tungkol sa tatlong beauty queens, maganda, ha? Alam ko sinusubaybayan nyo yan, mga kuyang maateng, mga marites. Happy birthday muna kay Very Worshipful, Kuyang Ed Tolentino. Ayan, binabati ng mga brethren sa Teodoro M. Calamasonic class number 136. Bayang Kuyang Ed Tol ng BIR, alaba tayo dyan. Happy birthday din sa aming dating bossing sa mga tutel mo. Ayan. Engineer Felix Luabas, happy birthday sir. Ayan. Binabati ka ng mga Anito Boys, Halina Boys, at Vinta Boys at Acacia Boys. At happy birthday din kay Ed Boca Sapanta, ang New Yorker from Tondo, Manila. At congratulations sa mga newly installed officers ng Bud Bungaw Masonic class number 288 sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ba? Congratulations, Worshipful Master Mayor Jasper Ke. Wow! Ang Ilocanong Muslim. Ayan. Aba, antindi naman ang installing team nanggaling pa ng Apolinario Mabini Masonic Lads mula sa Apari, Cagayan. From Apari to Tawi-Tawi. Ba? Hindi ni Mayor Jasper Ke, ha? At congratulations din sa mga officers ng Apolinario Mabini Masonic Class number 39. Diyan sa Apari, Cagayan, sila nag-imbita sa kanila installation sa February 14, Valentine's Day. Worshipful Master Joel Labasan, Senior Warden Gerardo Conde, Junior Warden Paul Tupino. Ang guest of honor ay si Kuyang Very Worshipful Edwin Guillermo. Ano din mga brethren sa Mount Kagwa Masonic Class number 514.
Worshipful Master-elect Mervin Miranda, Senior Warden Heriberto Obispo, Bishop, Junior Warden Darwin Agatep III. At ang pagbati mula kay Kuyang Joe Chua at Kuyang Wilson Rodriguez. At ito rin, mga taga-Silanganan Masonic Class number 19. Mark your calendar mga brethren, February 14 din. Valentine's Day din. Installation nila ang incoming Master, Worshipful Master Ofriniano Ryan Dayan Jr., Senior Warden Rene Casibang Pacquiao, Junior Warden Bonifacio Lomase. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, nakitaan ng probable cause ng Volunteers Against Crime and Corruption VACC ang reklamo ng driver ni actress Rian Ramos na si alias Totoy na illegal detention at torture laban sa actress beauty queen kasama na si Michelle D at Samantha Panlilio. Sa panayam ng DCRS kay BACC President Arsenio Boy Evangelista, sinabi nito dumaan sa halos 2 oras na cross-examination na ginawa nila sa driver ni alias Totoy, kaya naniwala sila sa mga bintang nito at testimonya. Ayon kay Evangelista, may hawak silang ebidensya kabilang na ang mga larawan at medical records si alias Totoy na magpapatunay na siya nga ay sinaktan, pinaggugulpi ng mga naggagandahang mga chiching. Pagtulungan lakay. Oo, buti man lang sa roong ginulpi ng romansa Kinuyog Oo, ayan. At may kasama mga bodyguard na nanggulpi daw sa kanila. Narito si Boy Arsenio ng VACC. In-interview ko for almost 2 hours, cross-examination, direct examination, at nakita ko may a reasonable probable cause para i-recognize ng VACC yung kaso niya. Nag-ugat sa issue sa umano'y pambubugbog sa driver matapos hindi may balik ang nawawalang film na nasa loob ng mahiwagang ampaw. Sa aksidenteng naibigay dito noong Disyembre na naglalaman pala ng mga malalaswang content. Narito muli si Boy Evangelista ng VACC. By accident, nadala niya pauwi. Pasko yun, holidays, pauwi siya ng summer. Thinking, baka nga yun, Christmas gift. Pamasko. Ang alam ko, nabalik. Nabalik pero kulang. Yun yung hinahabol. Ang aking tanong ng asawa, medyo malaswa. Nakita pala nilaman. Ibinalik ngunit kulang pala lakay. Pero mas malalaso yung sinasabi ng vlogger na si Zian Gasa ba yun? Bakit lakay? Ay, nako. Kwento niya dun kung paniniwala mo, may sirko-sirko. Ayan. Wow. Threesome. Ayan. Maliban kay Michelle D, Rian Ramos at Samantha Panlilio, kabilang din sa inireklamo ang 2 VIP bodyguards, mga bouncer na katulad nakikita natin dito. Na nagbabouncer dito sa atin pagka meron tayong affair. Gayon din ang 2 pulis Makati na nanggulpi at pilit daw nagpapaamin kay alias Totoy kung nasaan ang nawawalang film na may film ano ba yun? Ipiprint pa ba yun? Dapat film ano ba yun? Polaroid? Oo nga. Na may mga malalaswang eksena. Sa iba pang balita, nagpasaklolo sa Palasyo at National Bureau of Investigation ng isang 18 anyos na babae dahil sa umano'y pagbabanta at paggigipit ng ilang taga-Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Kasama ang kanyang inaabogado at si VACC Chairman Emeritus Attorney Manny Obedoza, dumulog kay NBI Acting Director Lito Magno si alias JP para manghingi ng proteksyon. Menor de edad pa umano siya nang kunin ng walang paalam ng tinawag nilang sindikato
na ginamit upang makapangikil ng malaking halaga mula sa isang negosyanteng Taiwanese sa Subic. Sa liham sa Malacanang, gumawa umano ang mga ito ng pekeng reklamong rape laban sa Taiwanese at pineke ang pirma nilang mag-ina. Nagsimula umano ang pagbabanta ng itanggi niya sa korte na ginahasa siya ng dayuhan, kasong ibinasura kalaunan. Narito ang bahagi ng panayam kay JP. Ulat po ako kasi paano ko marerape hindi ko naman kilala po si Simon. Tsaka po bet po ako marerape ano po ng tita ko yon, boss po ng tita ko yon. Tsaka po nung time po na yun, nung nalaman ko yun, nagulat na po ako sa kanta, umiiyak na po ako. Pag isa ko lang po, umiyak po ako, sabi ko, malaking gulo ata itong mangyayari na to. Tiniyak naman ng NBI na bibigyan ng proteksyon si alias JP at titingnan kung maaari siyang maisailalim sa Witness Protection Program. Narito naman si NBI Acting Director Lito Magno. Na pwedeng rumisponde at yun nga kung pangalawa, baka sakaling siya ay mag-qualify sa ating Witness Protection Program, which is may pag-ugnayan kami. Salamat. Kung siya ba ay pwede nun. Salamat. Particularly dahil siya ang nagre-reklamo sa kaso na ito. So, ang ipinail ay, so walang rape? Ganun ba? Walang rape. Na-dismiss na po. Oo. Na-dismiss na po yung rape. Ibang usapan na po ito. Ito na po ata yung final na BECC. Ako, masalimuot din niya. Samantala, report mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Kumusta ang presidente? Ayan, kumutkutong. Ayan. Sapol nga agpalukmag. Pangulong Bongbong Marcos humingi ng report sa mga ahensya ng gobyerno kaugnay sa estado ng kanyang proyekto kada 2 linggo. Yan ang matagal na nating nire-recommenda sa Malacanang. Sana noon pa, Mr. President, para hindi pepetik-petik yung mga opisyal ng gobyerno. True. At dapat every cabinet meeting may mga progress report. Dapat noon pa, Apo. Ayan. Better late than never. Bagay, huli man daw at magaling naihahabol pa rin. Aris 14, Let Narciso, please kami, Miss Let. Lakay inatasan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na magsumite ng report o update kada 2 linggo tungkol sa mga ipinatutupad nilang proyekto. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Pierre Castro na may binubuo ng mekanismo ang Pangulo para sa mahigpit na pagbabantay sa mga proyekto ng gobyerno at masigurong walang anomalya. Nagbabala naman ang palasyo sa mga opisyal na magtatangkang manipulahin o magsumite ng maling report sa Pangulo. Ayon kay Castro, maaaring ikatanggal sa pwesto ng mga opisyal kapag napatunayang sinadya ang pagsusumite ng maling report at kapag nagkamali sa pagbibigay ng impormasyon. Bilang mga pampublikong opisyal, walaan niyang puwang ang pagkakamali kaya dapat pagbutihin ang trabaho. Pakinggan natin si Jose Castro. Kapag nagkaroon ng report, ayaw niya po na dahil lang sa magkakaroon ng monitoring every 2 weeks ay maliin ang report o papogiin ang report. So ayaw po ng Pangulo na maling report. Ngayong araw ay nakipagtulong si Pangulong Marcos sa kanyang economic team kung saan iniutos dito na apurahin ang mga proyekto gaya ng mga silid-aralan. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Tama yan, Mr. President. At asap dapat yan. Samantala, revisions ng House impeachment rules dapat masusing pag-aralan ayon kay Representative Flores. Idetalye mo ang balitang yan, RH12 Milky Ganan. Manang Milky. Kaya sakay dapat carefully worded ang gagawing pagrepaso sa rules on impeachment ng Kamara. Ito mungkahi ni Representative Jonathan Keith Flores, Vice Chair ng House Committee on Justice at miyembro ng House Panel of Prosecutors sa gagawing hakbang ng Kamara matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ang kay Flores, ang naging desisyon ng Supreme Court ay magsasalbing paalala sa Kamara na maging maingat sa mga bubuing impeachment rules.
Sabi pa ni Flores, dapat pag-aralang mabuti ng mga mababatas ang detalye na naging ruling ng Korte Suprema, kabilang rito ang mga separate opinion ng mga mahistrado. Sa panig naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, nilinaw lamang ng SC ruling ang constitutional role ng Kamara sa impeachment. Ito ay constitutional process na saklaw ng Kongreso at hayaang masuri ng mga miyembro ang maebidensya na consistent sa internal rules and requirements na nakasaad sa ating saligang batas. Ako si Neil Caliguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky, at impeachment pa rin. Issue ng Supreme Court sa issue ng impeachment complaint. Ito ba'y laban kay VP Sara? Dapat respetuhin ayon kay Senator Ping Lacson. RS28, Raymond at Paas. Raymond, please come in. Mayor, walang magagawa ang sino man kung hindi tanggapin at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa usapin ng impeachment, pabor man sila dito o hindi. Ito ang deklarasyon ni Senator Panfilo Ping Lacson kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagsabing unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Lacson, hindi tinawag na mga gods of Padre Paura ang ating mga Supreme Court Justices nang walang kabagay-bagay. Marami ang nadismaya sa naging desisyon ng Korte Suprema, kasama na si Senate President Tito Soto dahil bumalangkas ng panibagong batas ang mga hukom at binago at pinahirap ng paraan ng impeachment. Kaya tinawag niyang impossible dream na ngayon ang magma-impeach ng isang opisyal ng gobyerno. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Talagang impossible dream. Kasi ay din ng mga gods of Padre Paura, na meron pang ma-impeach na Chief Justice o kaya Justice ng Supreme Court. Samantala, report mula kay Edniel. Philippine National Police Chief Nartates ipinag-utos ang manhunt sa car dealer ng pinaslang na Lady Cup. Ida-tayo mong balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Nistea, ipinagutos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagpugi sa mga sangkot sa pagpatay sa isang Lady Cup at kanyang anak na 8 anyos. Kabilang na dyan ang nakatransaksyon nila ang car dealer. Itinuturing kasing isa sa mga person of interest ang ahente sa kaso ng pagpaslang kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido. Ginawa rin Nartates ang direktiba makaraang pakita sa hiwalay na lugar ang mga labi ng 38 anyos na nadiskubre sa Bulacan at ang pinaniwalang bangkay ng kanyang anak na lalaki. Nagpa naman si Tarlac kahapon. Pasintabi sa mga nakatutok ngayong hapon, balot ng plastik ang katawan ng labi ng bata. Nakasuot pa ng parehong jacket na gamit ito ng huling nakuhang o nakitang buhay. Matay rin sa inisyal na resulta ng autopsiya ng Soko at yung pirma ng Southern Police District spokesperson, Police Lieutenant Margaret Panaga sa reporter sa Kamkrame. Asphyxia by suffocation ang ikinasawid itong bata. Mahigpit kasi kung ilarawan ng Soko ang tape na nakabalot sa mukha ng nakapang mga labi. Sa ngayon ay patuloy pa rin sa pagsilip ang PNP sa lahat ng maaaring motibo sa krimen. Walang nakitang mag-ina noong Enero at 16 habang patungo sa car sales agent na inanak pala nitong si Mollenido. Bukod sa ahente, tinuturing ding POI ang hiwalay ng mister ngayon ng Lady Cup ay isa ring polis, si Police Senior Master Sergeant John Mollenido. Ako sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Mabalikan pa natin ilang pang mga reports sa showbiz, sports. Sino si Inday Barreto? Ayan. Mami mo Claudine Lakay. Ganun ba? Ayan. Abay, sinundo na pala ni Lord sa edad na 89. At o nga pala ayan, nailibing na ba si James Jimenez, yung dating spokesperson ng COMELEC? Ayan. Sa pa yung loho. Tayo po ay nagbabuti ng pakiramay. At si Manong Freddy Abando, yung dating kasama nating reporter ng Channel 4. Oras, Attorney Beribul Siful, Vladimir Amir, Putin, Pelaes Momo, Kuyang Stanley Tan,
Nelson Yao at Pats Arbas. Oras mga brethren, ganap na alas 4:56. RH number 1 Na naman! Champion present. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil sa bawat Ng mga balita, ayan, umabot na sa 2,640 quakes. Lindol ang naitala ng Phibolx sa Sultan Kudarat mula January 19 habang nagpapatuloy ang tinatawag na earthquake swarm sa nasabing lugar. Hanggang kanina alas 8 na umaga ay sinabi ng Phibolx na 91 na pagyanig ang naramdaman na may lakas na mula magnitude 1.3 hanggang 5.9. Malakas. At dahil nga po sa sunod-sunod na pagyanig, maraming residente na sa bayan ng Kalamansig ang ayaw muna umuwi at nanatili sa gilid ng kalsada habang iba ay lumikas na sa mga evacuation center. Ay sa Phibolx, posibleng sanhi ng earthquake swarm ang paggalaw ng tinatawag na Cotabato Trends. Pinaya naman ng Phibolx sa mga residente na maging alerto at handa at sundin ang duck, drop, cover, and hold kapag may lindol.
Balita mula sa abroad, mula sa Venezuela, Miss Thea. 15 ang patay sa bumagsak na twin propeller plane sa Venezuela. 2 Colombian official kabilang sa mga nasawi. Idatay mong balita, James Galange. Mistea, walang nakaligtas sa 15 pasahero na kabilang ng 2 Colombian official sakay ng Beechcraft 1900 twin propeller plane malapit sa border ng Venezuela kahapon. Kasulukuyang inaalam pa ng mga otoridad ng sanhi ng aksidente, ngunit nauna nang itiniliwanag ng Colombian Airline Company na sa Pena na wala umano silang natanggap na abiso mula sa mga otoridad hinggil sa kondisyon ng panahon at kung pinahihintulutan na bang lumipad ang kanilang sasakyan panghimpapawid. Kabilang sa mga nasawi ay sina Colombian Representative Diana Quintero, miyembro ng Colombian Chamber of Deputies, habang si Carlos Salcedo naman ay nakatakdasa ng tumakbo sa isang posisyon sa nalalapit na Colombian parliamentary elections. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Colombian President Gustavo Petro sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya sinabotahe yan. Balitang sports, Pinoy swimmer nakapagtala ng bagong record sa ASEAN Para Games. Sino siya? Millie Borja, please come in. Millie. Isang pambihirang galing sa paglangoy ang muling ipinamalas ng ating pambansang atleta sa 13th ASEAN Para Games. Pinatunayan ni Gary Behino na siya ang hari ng pool matapos hindi lang makasangkit ng gold medal, kundi basagin pa ang dating record sa naturang sport. Magugunitang si Behino ay dati nang sumabak sa Tokyo Paralympic at muling nagdingding nang i-reset ang oras sa men's 400-meter freestyle sa loob lamang ng 5 minutes and 32 seconds sa 13th ASEAN Para Games sa Thailand. Higit pa sa paglampas sa sarili niyang record noong 2023 sa Cambodia, ang panalong ito ay tinuturing ni Behino na espesyal na regalo para sa ikalawang kaarawan ng kanyang anak na si Gray. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gagaling, oh. Isa lang ang kamay. Ayan, may mga kapansanan. Pero ang gagaling, ang bibilis lumangoy. At sa showbiz, Miss Thea. Nakakalungkot lakay dahil Inday Barreto pumanaw na sa edad na 89. Idatay mong balita, Angelica Cosme. Ano na si Estrella Inday Barreto, ina ng mga aktres na sina Gretchen, Marjorie at Claudine. Sa kanyang social media account, ibinahagi ni Claudine ang ilang kuha habang kasama niya sa mga huling sandali ang inang nakaratay sa ospital. Sa pamamaalam ng ina, pagtitiyak ng aktres, "Mommy, we're gonna be okay." Hindi lingid sa kaalaman ng publiko ang mga hidwaan sa pamilya Barreto. Kaya naman sa isa pang hiwalay na post, pahayag ni Claudine, may gusto't man sa kanilang samahan, ngunit sa pagluluksay, nagkakaisa sila. Mula sa kanilang magkakapatid, apo at apo sa tuhod ay nagtulong-tulong anya sa pag-aalaga sa kanilang mommy Inday. Batay nga sa mga huling post online ng kanilang kapatid na si Joaquin, Disyembre pa noong nakaraang taon nang madala sa ospital ang ina. Magunita na noong 2019 nang binawian ng buhay ang asawa ni Inday na si Miguel Barreto, habang September last year lang nang pumanaw naman ang kanilang panganay na si Mito. Sa huli, inilarawan ni Claudine ang ina bilang strongest, most loving mother anyone could ask for. Nito lang Enero, ipinagdiwang pa ni Inday Barreto ang kanyang 89th birthday. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. At tayo po ay nagpabuti ng pakiramay sa pamilya Barreto. Uy, maraming salamat nga pala kay kina Lana Levin. Ayan, at si Mama Cecil, makakasama po namin dito sa DZRH kanina. Ayan, mga balikbayan from US of A. And ano pa itinang pasarabo? Oh, may paraffol, may mga program kanina, ha? Yung mga super seniors ng MBC. Yung mga wala na at mga andito pa. Good morning, bossing Santiago Tagoy Oreta. Ayan. Siya nandiyan kanina. Lakas pa, ha? 92 years old. Wow! Ay, bossing Tagoy. Ayan. Sabi ko, sir, anong sekreto yung sa edad yung 92 ang lakas niyo pa? Sabi niya. Matikas pa. Sabi niya, ibubulong ko siya. Secret lang, ha? Sige po, ano yan? Sabi niya
clean living. Akala ko naman lakay kung ano yung sikreto. Clean living palang sikreto ng bossing Tagoy. Wala siyang bisyo lakay. Ayan, Kahit ano sa mga bisyo na yan, wala. Wala siyang triple B. Ayan, parang si bossing Michael is my guy. Wala ring bisyo yan. Ayan. Ano yan? Opisina, bahay lang yan. At saka golf. Ayan. Oo, yun. Yun ang pinaka-bisyo niya yung golf. Oo. Walang 19 hole yan. Ayan. Wala. Para si Tisoy Oliveros. Ayan. Parang si Romel Cabanela. Magkano daw lakay? Ha? Ang alin? Palitan ngayon. Ha? Sabi ni bossing Michael is my guy, para sa mga nagtatago ng dollar, ang palitan ngayon po mga kaibigan, medyo lumakas ang piso. Ayun. Ayan. Hindi na 59. Ano na? Nagsara sa palitang 58 pesos and 86 centavos per dollar. Monday na po tayo magkita-kita. Mabilis na kayo, Friday na agad. Oo nga, ayan. Swell day. Yes, Traffic. and thank God it's a Friday. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita, susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras, eksakto. Alas 5:07. Ang oras ay hatid sa inyo ng EN